tayo. Punta ko yung isang unit sa BF Homes ni Madam. Kliyente na hapon. Sana ma-close ko yung din na itong araw to para wala kami problema sa financial pagdating na October 9. Pag hindi matuloy, problema. Ang lakas yun. Wala si Madam, hindi nag-ring yung cellphone niya. Kaya kailangan ko na, ako mismo pupunta. Hirap din matuloy eh. Sayang, di ba? Ako kasi nag-asikaso ng mga papers na yun. Lapuntahan, mainit na, tirik araw, kita-gets letter. Later. Dito na ako sa gate ng Bayanihan BF Homes. Kain mo na, gutom mo. Kasi mula kanina nang bawi kami, wala pang kain. Burger. Ayan, napunta na doon si Madam. Buti naman. Kinabahan ako baka di makapunta eh. Ayan. A few moments later. Pangalawa na yan. Gutom ka ba? Years later. Hello mga kabay. Lakad ko nina. Bad news. Actually no, lakad nila nung Sunday pa ng 10:30. Hindi nga kami nagsimba buong pamilya kasi nga may lakad eh. Dalawang lakad namin. Lakad ko kanina.
anong Sunday, napalpak. Alas 10 sa alas 10:30. So, nagalit si Lord. Di namin siya inuna. So, pag Sunday, pag may commitment kay Lord, unahin niyo si Lord, ha. Ngayon, nag-sit naman siya ng Monday ng 2 p.m. So, andun ako 1:30 nga, sabi, ito nga, sa clip na to na kumakain ako, pasakay ako ng tricycle, pasto na, mga 2:30, si madam naman, nasa Heritage na. So, naghihintay ako ng text, ng meet up ko, ng kliyente na dala niya. Past 2:30 na, wala pa rin. Si madam, pag tama na pasakay na siya ng taxi papunta rito, nag-text agad yung kliyente, yung ahente rin na may dalang kliyente na cancel. At 2:40 na. You know? Po 40 minutes na, late na, sila. Tapos, imamove daw ng alas 4. Sa Quezon City pa daw sila, may tatapusin. So, kinancel ko na, sabi ko, cancel na po tayo. May mga gawain din po kami, kinancel namin para lang sa priority namin kayo. Kapano sa linggo, di mo kami sinipot, kinancel namin pag samba namin. Inuunakan namin. Tapos ngayon, wala ka sa tamo, sobra sa oras na pag-meet up natin, saka ka nagsabi na cancel. Ngayon, yung mas 4, tapos umiro pa lang ang gagawin na hindi pa tapos. Dapat, di ka nagpa-meet up ng mga ganyang oras na meron pa pala kayong gagawin. Dapat yung free kayo sa oras na yon para lahat tayo walang maabala. Sabi ko, cancel na po. Napaka-unprofessional po ng ethics ninyo. Hindi po ganyan ang gusto ko. Hindi po ako nang ganap ng ganyang ugali ng mga nakamit up o mga ahente. Hindi po, napaka-unprofessional po niyan. Kung gusto niyo po makita yung bahay, mauna kayo dun sa bahay na address na binigay ko, tsaka kayo magsabi na andito na kayo sa bahay. Kasi nasa amin naman yung susi, hindi nyo rin makapasok yun eh. Kita mauna kayo. At least, sigurado kami na ando na kayo. Kasi andito lang naman kami sa Lopez. O ako sa Lopez, yung madam ko sa Makati. Nasabihan ko lang naman yun na, punta na, ando na yung kliyente sa bahay nyo. Diba? Para patas. Nakakainis lang no? Twice na nasisinipo, tapos babaguhin ulit ang oras. Na pag ang nagpa-sit up ka ng oras ganito, tapos lagpas ka na magsabi na cancel. Ako ganoon, dapat advance yung pagsabi ng cancel para maintindihan ko, kasi ganoon tayo, hindi nakakaintindi naman tayo eh. Pero yung lagpas ka na magsabi sa oras na cancel ka, no, sa big no for me. So yun lang kabay, pero naging bato pa. Anyway, marami naman, kanina nga mayroon akong kliyente na nag-inquire naman. Ahente lang din, pero yun ang kinabubuhay namin eh. Iba-ibang ahente, mga babae. So inquire na, mag-set na lang date. Sana hindi to mga unprofessional. Hindi na siguro mga babae ito eh, mga babae ito siguro to. So hati-hati na lang kami, diba? Kung matuloy sa 80,000, di ba, tag 40 kami. Saan ka pa sa 40? Walang mapupulot na 40,000, no? At least may pang this coming October 9, kung ano man mangyari kay Mrs. Opera, no rin di. May mga gastos pa rin kami. May maitatabi akong sakaling may tuloy itong ano na yun, itong mga lakad na to, diba? Malaking tulong to. Ayun, ahente kami, doon kami nabubuhay sa mga hati-hati na yun, sa mga kinikita. Palitan lang naman kami listings eh. Kapalitan lang kami ng kliyente. So yun lang mga kabahay. Sana mag-enjoy kayo, sana may natutunan kayo. Bye bye.